Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong bukang bibig, ang alternatibong media network na nagtutrumpet at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Ang ating pong oras, 4 na minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Matuto at makipagtalakayan. Tara na't makinig sa usaping patungkol sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP. Live dito sa DZRD Sunshine Radio, hatid sa inyo ng ATI Ilocos Region. 10:00 hanggang 11:00 ng umaga tuwing Martes at Miyerkules, usapang RCEP, masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya. Masaganang agrikultura, maunlad na kabuhayan, tama ba? Yes, magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po muli sa pangalawang edisyon ng ating pong palatuntunang Usapang RCEP. At muli nyo pong makakasama ang inyong lingkod at kaibigan, Maricel Mariel Dolayda Capias, hanggang 11:00 ng umaga. At syempre, sa ating pong Master Control, andyan po yung mga partner po natin, si Sir Peps Labinos, si Sir Richard Manuel, at syempre, si Sir Jake Abaygar. At ang ating pong main anchor, andito po si Miss Galilee Gail Ganda Padua. Magandang umaga, Doc Mariel. And syempre, masaganang agrikultura, isang maulan at mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Muli, welcome po sa ating panibagong programa dito po sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Kasama po natin ang DZRD Sunshine Radio. Syempre, live na live po tayo dito po sa radyo at sa ating mga Facebook pages, DZRD Sunshine Radio at ATI Ilocos Region sa ating Usapang RCEP, kung saan nga po ating tatalakayin ang Rice Competitiveness Enhancement Fund Rice Extension Services Program. Ito po ang inyong lingkod, Gail Padua. Ayan, sabi nga po natin, kahit nandyan po si Egay, nandito pa rin po ang inyong mga lingkod upang kayo po'y paglingkuran mula po dito sa Ilocos Region. At syempre, sabi nga po natin, hello muna sa ating po mga taga-subaybay mula sa Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre, yung ating pong mga Kariyon Uno mula po dito sa Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Kumusta po kayo mga kababayan? Nako, ingat po at ito na nga at nananalanta pa ang ating pong bagyong si Egay. At mamaya malalaman po natin kung ano nga ba yung kalagayan ngayon ng ating panahon with our partner ng Pag-asa. So mamaya lamang po, antabayanan po natin yan. At syempre, bago po natin umpisahan ang ating pong umuulan at bumabagyong araw, balikan muna natin, Gail, yung ating napag-usapan kahapon dito lamang sa ating Usapang RCEP. Gail? Ayan nga po kahapon ang ating naging unang episode dito po sa ating Usapang RCEP. Ayan, ating launching ay naganap po kahapon at nakasama po natin via phone patch ang atin pong director, Sir Roger Evangelista, kung saan nagbigay po siya ng mensahe ng suporta sa atin pong programa. At syempre, bago po natin simulan yung atin pong Usapang RCEP, na-introduce po sa atin kung ano po ba yung atin pong mga pag-uusapan. At sinimulan po natin sa kung ano po ang ating programa. Sinamahan po tayo ng atin pong kapartner sa ATI RTC1, Mr. Milo Cervantes. Tinalakay niya po ang legal basis po ng atin pong Rice Competitiveness Enhancement Fund mula po sa RA or Republic Act 11203 or Rice Fund po na tinatawag po natin. At meron pong 4 na key components po ang atin pong RCEP. Meron po siyang Rice Farm Machinery and Equipment, unang-una. Pangalawa po ang Rice Seed Development, Propagation and Promotion. Pangatlo ang Expanded Rice Credit Assistance. At pang-4 ang Rice Extension Services.
na i-implement po sa integrated manner. At meron pong 10 bilyon na annual po na meron po tayo dito po sa RCEF. 5 bilyon po sa PhilMec para po sa mga machineries. 3 bilyon para po sa PhilRice inbred seeds. 1 bilyon pautang po mula po yan sa DBP at Land Bank at 1 bilyon sa extension natin kung saan atin pong kasama dito po sa ATI ang TESDA, kasama pa rin po ang PhilRice at PhilMec. So, kahapon din po napag-usapan po natin ang atin pong seed program at ngayong araw po meron pa po tayong 3 na pag-uusapan. Mas mapapalawag pa po ng atin pong kapartner mamaya sa atin pong pagdidiscuss sa atin pong talakayan ang iba't ibang programa pa po under RCEF. Ayan. Ayan, pagpapatuloy po natin ang mga iba pang components ng ating pong usaping RCEF. Mamaya lamang po at sumenyas na nga po ang ating pong kapartner mula sa kabila na andyan na po ang ating pong kapartner mula sa Pag-asa, si Engineer Jose Estrada. Magandang umaga po, Sir Engineer Estrada, at kumusta na po ang lagay ng ating pong panahon? Yes, ma'am. Magandang umaga po at maulan na umaga o mahangin na umaga pala. So, update po tayo sa binabantayan nating bagyo na si Typhoon Igay. Ito po ay nasa coastal waters po ng Apare o ibig sabihin na sa Puga Island. At ito may lakas po ito na 175 hanggang 240 kilometro bawat oras. Ito ay kumitilo sa southwestward na may bilis po ito ng 50 kilometers per hour. Sa susunod na 12 oras, si Typhoon Igay po ay nasa 185 kilometers southwest of Basco, Batanes. At saan naman natin, sa sunod na 24 oras, saan natin na may layo po ito na 260 kilometers west of Itbayat, Batanes. Ito po ay nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility po natin. Samantala po, mayroon pa rin tayong signal na nakatalaga po dito sa may northern portion po ng Cagayan. Ito po yung nasa signal number 4 po. Sa Babuyan Island, northern portion of Papayao, at saka northern portion of Ilocos Norte. Ito po ay may impact na hangin na may bilis o lakas po ito na 118 to 184 kilometro bawat oras. Samantala po yung signal number 3 po naman ay nasa bahagi po ng Batanes at saka Cagayan, rest ng Apayao, northern portion ng Kalinga, at saka rest of Ilocos Norte and northern portion of Ilocos Sur. Samantala po, sa signal number 2 po naman, ay kabilang po dito tayo sa western part ng Pangasinan, lalo-lalo dyan sa may Alaminos, saka mga karatig probinsya nito sa weste ng Pangasinan at saka norte. At sa signal number 1 po naman ay nasa Aurora, Vizcaya, at sa bahagi at saka parte po ng Pangasinan at saka sa Camarines Norte po. Yan po yung latest update po natin ngayon mula sa Pag-asa Dagupan. Magandang umaga po. Maraming salamat, Engineer Jose Estrada mula po sa Pag-asa. Nako, Gail, medyo maulan pa rin kaya kailangan pong mag-ingat po ng mag-ingat kung tayo po ay lalabas o kaya kung hindi po importante yung pupuntahan po natin sa labas ay diyan na muna po tayo sa ating pong mga bahay-bahay to be safe at syempre para kapiling po natin yung ating pong mga mahal sa buhay. Ayan. So actually ito nga po yung sabi namin na umulat, umaraw, bumagyuman po tayo. Kapag may radyo talaga po tayo. At ito nga po yung inyong mga lingkod ngayon upang magbigay ng ating pong mga usapin patungkol pa rin po sa
RCEF. Ano nga ba yung RCEF kanina, Gil? Rice Competitiveness Enhancement Fund. So, ipagpapatuloy po natin ang usaping yan at meron pa nga po tayong 3 components na naiiwan. At kahapon nga ay nabanggit ni Gail na yung seed component o seed program pa lang po yung ating pong na-discuss o napag-usapan with our resource speaker at yun nga, magbabalik din yung ating resource speaker. Mamaya-maya lamang po So sa pagbabalik po, eto muna po ang ilan sa mga paalala. Nakakapagod naman ngayong araw, mahal. Oo nga, mahal. Pinahabi mo pa. Ay, nakakatuwa naman na lumalago ng palayan natin. At sana mapalago pa natin to at makipagsabayan sa mga iba na nagbibigay kaalaman sa iba pang mga magsasaka. Tay! Tay! Tignan niyo po ito, oh! Rice Competitiveness Enhancement Fund Learning Site for Agriculture ay isang sakahan na nagsasagawa ng mga naaangkop na teknolohiyang pang-agrikultura, gumagamit ng rice-based na sari-saring sistema ng pagsasaka at matagumpay na gumagana. Paano nga ba maging RCEF LSA? Kailangan lang kumpletuhin ang mga requirements. Una, mayroong briefing. Pangalawa, ang self-assessment. Ang aplikante ay magsasagawa ng self-assessment kung sila ay kwalipikadong maging isang sertipikadong LSA batay sa briefer. Pangatlo ay ang pagsusumite ng nararapat na natapos na mga kinakailangang dokumento. Ang ika-4 na hakbang ay ang pagsusuri ng mga dokumentaryo na kinakailangan. Ika-5 naman ang field of virtual validation. Pang-6, ang pag-endorso ng mga dokumento ng aplikasyon ng Learning Site for Agriculture sa ATI Central Office. Ang huling hakbang ay pagbibigay ng sertipiko at memorandum ng kasunduan o pagpirma ng Memorandum of Understanding. Hatid ng pagiging Learning Site for Agriculture ang pakikipagsabayan ng kompetensya ng rice farmers mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Guys, kung may paraan lang talaga para mas mapadali ang pagsasaka. Meron. Makakatulong sa'yo ang Digital Agriculture course para sa mas maginhawang pagsasaka. Ang Agricultural Training Institute kasama ang mga miyembro ng RCEF Technical Working Group ay bumuo ng isang maikling kurso tungkol sa digital agriculture. Ang pagsulong ng mga apps mula sa Digital Agriculture course ay may kaugnayan sa bigas kagaya ng Rice Crop Manager na isang tool na nagbibigay sa mga maliliit na rice farmers ng payo sa pamamahala ng pananim at nakaayon sa pangangailangan ng magsasaka. Ang Digital Agriculture course para sa RCEF ay hindi lamang maghahanda sa mga kinatawan o trainer ng farm school na ipatupad ang digital agriculture. Ngunit, hinihikayat din sila na gumabay sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa mga magsasakang gamitin ito sa paghahatid ng serbisyo sa pamamagitan ng ICT tools. Malaking tulong nga ang DAC RCEF. Ida-download ko na rin agad ang mga nabanggit mong apps. Mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1.
higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. 19 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Patuloy pa rin po tayo mga ka-agri sa ating pong palatuntunan ng usapang RCEF. No? Naka-smile si Gail. Alam niya yun. Ito na tayo, ma'am. Araw-araw ang muntik na. Anyway, bago po natin ipagpatuloy ang ating pong usapang RCEF, eto po, shout out muna sa mga sumusubaybay sa atin, Gail. Ayan, dito po tayo sa ating Facebook live stream. Nanonood po, kasama po natin si Sir Oliver Hasmin po. Ayan, shout out po Madam Doktora Maricel Galayda. Hi, Oliver! Ayan, sabi ni Sir Marvin din pa shout out po. Hello po dyan sa inyo sa San Fabian. Stay safe po. And si Sir Gilbert Nebres, good morning ma'am, sabi niya. Hi, Bong, hi! Si Ma'am Teng Soriano po. Good morning, ingat sa lahat ng mga nasa labas at nagmo-monitor ng damages. Mabuhay ang mga AEWs. Ayan, mabuhay po ang mga AEWs at mga magsasaka po natin. Ayan po, bumabati rin po ng blessed morning sa lahat. Si Ma'am Gloria Ann Baptista, and syempre po, watching with us also si Sir Medwin at si Ma'am Geraldine Malia Borja. Ayan. Yan, sa San Juan, La Union. Kumusta po kayo lahat dyan sa La Union na imbag nga agsapatay amin dito? Siyempre nanonood, nakikinig din po sa atin si Sir Ken Vicente from PCA. Hello po, Sir Hi, Ken! Ayan, at bumati lamang po kayo at mag-shoutout dito po sa ating Facebook live stream. Live po tayo sa DZRD Sunshine Radio at ATI Ilocos Region. So, habang nagmo-monitor po kayo ng mga damages or nasa mga bahay po kayo nakahilata, pwede po kayong mag-comment dito po sa ating Facebook live stream. Yeah, ingat-ingat lamang po. At yun nga, damages, sabi nga po natin, at baka tayo din yung madamage later on. Stay so, safe. saludo po talaga tayo. When it comes to our workers sa agrikultura, talagang walang bagyong sinasanto po ang mga iyan. Lalabas at lalabas upang tingnan yung mga pananim, at even kahit nga kapitbahay nga lang, chine-check po ng mga yan. So, good luck at ingat-ingat po kayo. So, this time, Gail, muli, introduce mo na yung ating makakasama ngayong umagang ito. Ayan, at kahapon nga po, syempre, na-recap po natin kanina na nasimulan na po yung components po ng atin pong RCEF, kung saan po kanya pong tinalakay ang seed program, at kung meron pa po siyang maidadagdag, pwede niya namang maidagdag today, Ayan, mula po ulit siya sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Kasamahan po natin technical support staff, at isa rin po sa mga tumatalakay sa atin pong usapang RCEF. Siyempre, hindi na po natin patatagalin para mas marami po tayong time makipagtalakayan dito po sa ating panauhin sa araw pong ito. Mr. Milo Cervantes. Hi, Sir Milo. Good morning. Ayan, so thank you, Ma'am Gail, at good morning din sa inyo. Good morning to po, Doc Mariel. Good morning, Milo. So, marahil excited na ulit tayo, para ipagpatuloy. I need my Milo today. Okay, Milo, sabi nga namin ipagpapatuloy pa rin natin yung ating naudlot na usapan na kahapon. Kaya back to back po yung ating pong resource speaker. So, nasaan na nga ba tayo, Gail? Umpisahan mo na. Ayan, kahapon nagtapos po tayo doon sa part na kung paano makaka-avail ng free seeds ang ating mga farmers at kung paano sila maililista bilang RSBSA, bilang mga farmer recipients, individual farmer recipients, and farmer organization. So, meron pa po ba, Sir Milo, tayong may dadagdag dito po sa ating seed program? Okay, kahapon kompletohin ko lang yung medyo naudlot na natin na mga requirements po sa farmers organization para ma-accredit po ng DARFO. So yung 5 yon, una, letter of intent, pangalawa, valid certificate, okay? Or registration from any recognized government agency. Pangatlo naman, farmers association profile na kung saan nakalista yung mga pangalan ng ating mga farmers o membro ng kooperatibang iyon. Pang-apat, kailangan din po yung omnibus sworn statement. At pang-5,
LGU or MAPC endorsement. Kailangan po na ang organization po na kinabibilangan ng mga kukuha ng seeds ay or in-endorse ng LGU or kanilang MAPC. Yun lamang po ang aking dagdag sa seed component. And so yun yung mga requirements pa rin. Yes, ma'am. Ng farm organization or farmer organization. Farmers organization or cooperatives. Yeah. At saka kung medyo, since alam na po ninyo na meron po tayong ganun, no, medyo, pwede ninyong balikan yung sinabi po ni Milo. Yes. At syempre, nandyan po yung ating po Municipal Agriculture's Office upang umantabay at tulungan po tayo para makuha po ang lahat ng mga requirements na yan. Ayan. So, diretso na tayo sa susunod na component, yung seed program. Ngayon naman po, yung ating mechanization program. Ano nga din ba itong programang ito, Milo? Okay. When we talk about mechanization, ang unang naisip natin ay machineries, no? At ano nga bang purpose ng machinery sa buhay ng mga farmers? Siyempre po, una, nagpapagaan ng kanilang trabaho. So, dito sa mechanization program, no, ang lead agency po na implementer ay ang PhilMech. So, credit to PhilMech. So, eto po, no, para mas mapadali pa lalo ang gawain ng mga farmer, hindi na, di ba sa atin, sanay po tayo sa mano-mano. Di ba po? Yeah. Pero ngayon po, dahil sa mga modernisasyon na po, meron ng mga machineries na makakatulong tayo. Example pa lamang po sa ating pag-harvest. Dati-rate, mano-manong kinakat natin, no? Yung ating palay. Ngayon naman, gumagamit na tayo ng combine harvester. Tama po? Actually, noon kasi, Milo, sabi nila, meron daw nalalampasan niyang mayan. Kaya, di ba? Explain mo ngayon yan. Kasi noon, sabi nila, ayaw nila, marami daw nasasayang. So, paano natin ngayon i-convince ang ating mga tagapakinig patungkol dito? Okay. Actually po, no, punta akong K-Check 8 ata. Sige, para masagot yung question ni Ma'am ay ni Doc Mariel. Ito kasi ang naging factor. Kung masyadong maaga po nating inaani, ang mangyayari po ay choky pa po ang ating grains. At the same time, may mga porsyento na kung saan, syempre choky, immature pa, hindi masyado napapakinabangan or mababa ang kanyang yield. At eto naman, kung late naman po nating na-harvest, ang maging effect nun, for example, shattering. Okay, magsha-shatter kasi late na nating na-harvest. So talaga, dapat dito po sa usapang RSFO, specifically po sa pag-harvest, dapat on time tayo mag-harvest. Okay, at may mga indicator doon na itatakal, ako rin atang maging RP doon. Tatakal ko rin yun sa K-Check 8. Nandun din. Sige, lampasan po muna natin yan at syempre, nandun din kasi yung mechanization part. Yes, no? ma'am. Part din po. Pero yun nga, at least with the key checks that we have, nandun po yung isang component ng ating pong RCEF. No? So, ano nga ba yung mga serbisyo na ibibigay din ng ating pong PhilMech when it comes to the mechanization program? Okay. Ano nga ba ang ini-aim ng programang ito na mechanization program? Una po, para ma-access po ang rice production at post-harvest machineries at sa mga equipment sa pamagitan ng mga farmer cooperative. Or yun nga, yung mga equipment na ito, parang ang purpose talaga ng PhilMech din ay maipadala or maibigay sa mga farmers cooperative na nangangailangan. At the same time, pangalawa, i-promote nito yung paggamit ng or promote the use of efficient and cost-reducing rice mechanization intervention. Kasi nga po, no, ang gusto ng PhilMech din, walang gaanong masayang. Dapat yung ROI ng farmer talagang ay medyo malaki. Kasi nga po, di ba, take note, sa K-Check 8 po, no, or balik tayo sa harvest management. Kung hinarvest mo on time, okay, pasok yon. Pero kung mali naman yung post-harvest management mo, may mababawas pa rin. So dito nga po, no, sa mechanization program ng kaya nga po nagbibigay din sila, eto, lagpasan ko ng konti yung isang bullet. Ito yung mga binibigay na technologies na available ng PhilMech rather. Yeah. Okay? Una, ito, agricultural tractors or mga 4-wheel tractor, nagbibigay sila. Okay? Ito kung sumakay sa ganun. Gusto yung mag-practice din, ma'am, no? Sige, next. Pangalawa, mga farm tillers. Okay? Pangatlo, mga rice seeders. Pang-apat, mga rice transplanter na ginagamit sa pag-transplant. Hindi na bongga. Hindi na maghapong nakayuko. Opo, ma'am. Hindi na maghapong nakayuko kasi. Mapapagaan. Opo.
The same time, di ba sa mga rice transplanters natin, meron tayong mga riding type. Pwede kang sumakay. Kung pwede mo ring maglakad, mag-exercise, meron ding walk behind transplanter. At syempre, nagbibigay din at available din po sa PhilMec na request ang mga irrigation pumps. Okay, mga small solar irrigation. Ano pa, mga rice thresher, rice reapers. Sa rice reapers po, involved po dito yung mga mga combine harvester, mga reapers, mga ganun pa, no? Rice harvester rather, okay. Sa ibang bulit pa po ay mga mechanical rice dryer at mga rice mill. So, napakarami pong available po na technologies po, no? Ha? Pero ang alam ko noon lang, Milo, is yung, yung transplanter sa corn lang. Ang alam ko noon. Yan, naliwanagan na naman ako. Sa rice po, meron din po, ma'am, meron din pala. So, paano yung pag-transplant yun? Sa seeds din siya or yung yung pinarot natin? Ano po, ma'am? Ang pag-transplant, may po kasi, ma'am, mayroong seedling tray na tinatawag po tayo. Naka-seedling tray Yes, naka-seedling tray po ito, ma'am. Na nakasukat din doon sa ating rice transplanter na kung saan, pagkatapos nun, sa seedling tray, syempre maglalagay tayo ng lupa, magtatanim ng seeds. Huhugutin na lang yung ma'am, tapos ilalagay, sasalpak natin doon sa transplanter. At yun nga, siya na mismo ang tatanim. May sukat na rin po iyon. Okay, sige. Nagmarites na naman ako. Anyway, so yung mga nabanggit nating mga available na machineries, paano naman mabibenepisyuhan o mabibigyan ng benefits yung ating mga kapwa farmers? Okay po. Bago ko po sabihin yung benefits ng mga farmers, ito po muna yung mga beneficiaries. Okay po. Sino? Okay, sino yung mga beneficiaries? Yes. Una po, dapat po ay eligible and registered po sa Rice-Based Farmers Cooperative and Association or IFCAs. Okay? With existing and active members. Hindi po pwede na kung saan yung mga membro mo ay hindi aktibo. Okay po? Dapat ay nagpa-function po yung inyong cooperative para mabigyan po kayo ng makinarya. Ano? Yes, opo. Okay. Cooperative or association. Okay? At kailangan din po ang inyong farmer cooperative ay accredited po ng DA. Okay po, kung hindi po accredited ng DA, hindi po pwedeng maging beneficiaryo. You mean hindi basta-basta din na kooperatiba? Yes po, ma'am. Association? Yes, ma'am. Kailangan po ina-accredit po ng DA po. So, okay. So, yun po yung mga pwedeng maging beneficiaries natin. So, paano nga ba makaka-avail ang ating mga beneficiaries, Milo? Yes, ma'am. Okay po, kahapon po, pansin ninyo, may mga, sa seeds, may kailangan ng nakaregister sa RSBSA and so on and so forth. Ngayon naman po, sa mechanization program naman po, una po, kailangan po ay merong at least 50 hectares na sinasaka yung mga miyembro. At least, it means okay lang na humigit sa 50 hectares, walang problema po. Pangalawa, dapat po ang kanilang sinasaka or must have a minimum rice area of 300 hectares within the peripheral barangay. May minimum naman po na hanggang 300 hectares po, Okay. Maging sa mga adjacent barangay din. Okay lang din. Pangatlo, kailangan po must have the capacity to operate and maintain the machinery. Kasi hindi magbibigay ang PhilMec kung hindi ka dumaan sa training. Pagsasanay. Yes, ma'am. Hindi basta-basta magbibigay si PhilMec na kung saan walang pagsasanay na nangyayari. Kasi nga po, baka masira mo lang din yung machines na binigay sa iyo. Tama. Kaya kailangan mong dumaan sa training courses. Yeah. Okay. Pang-apat po, dapat din, may counterpart ka rin actually. May counterpart ka rin na bibigyan. Kailangan mo ring mag-provide ng shed. Okay, kasi nga po. Dapat ingatan mo din. Yes, okay po, na dapat talagang pag binigay ni PhilMec sa'yo, meron ka dapat pagsisilungan or paglilinungan sa Ilocano. Upang ganon, hindi masira ka agad-agad yung machines na ibinigay sa iyo. Panglima, kailangan rin na you should be willing to operate the project according to the prescribed model. Okay po? Sabi niya dito, follow the recommended suggested service fee. Okay? Operate and manage the project using an integrated system approach. Another, should be willing to undergo capability building activities. Okay, or mga trainings lang din. Mo kanina, no? Yes, na kailangan talagang dumaan sa pagsasanay ang mga magiging beneficiaries natin. At syempre, pang-anim, should conform to the set objectives and function of the project. Okay po, dapat po, ito po kasi, bago magbigay din ng PhilMec, tingnan muna nila. Dadaan ka muna sa investigation kung ano yung magiging motives mo ba. Okay, kung ano yung magiging function ng machines na ibibigay nila sa'yo. Ganun po. At ito naman yung mga requirements
po para sa FCAs to submit. Syempre, hindi mawawala ang letter of intent and resolution. Okay po? Syempre, dapat lang yan. Malaman kung ano ba yung intention natin. Yes at kung po, paano, ma'am. ano yung panggagamitan natin Tama po, doon ma'am. sa equipment na yan. Dapat po, hindi po self-purpose. Dapat po, pangmaramihan o pang-cooperative dapat. Na hindi lang si presidente ang gumagamit. Ganun. Kailangan po gumamit din yung ibang miyembro. Ayun. Bongga, tama. Yes po, ma'am. Okay, ano pa? Pangalawa, certificate of accreditation from the DA. Okay. Pangatlo, kailangan din ng financial statement. Okay. Or duly audited or income tax return. Okay. Kasi nga po, ang ating mga cooperative, aminin man natin hindi kumikita po ang mga yan. So, kailangan din po ng makita yung kanilang financial statement or kaya audited or income tax return. Pang-apat, dapat po meron tayong farmers association or cooperative profiles. Gaya ng sabi ko kanina, kailangan yung listahan ng mga miyembro ng farmers. So, dapat take note, nang nakalista doon ay buhay. Kaya, baka ghost yan kasi. Okay, buhay na tao yung nakalista doon. Opo. Di ba, nag-uso din yan noon. Pati yung flying voters ba? Char. Malapit na election. Opo, so covered po, ma'am. Yeah. Okay. So, meron pa ba? Meron. Ito naman, ma'am, how do we intend to distribute the mechanization technologies to FCAs? So, una po, kailangan po meron tinatawag tayong technology target setting. Sabi dito, sa year 1, ang target ng PhilMech ay makapag-distribute po sila ng 1,200 to 1,600 na FCAs or mga farmers cooperative. Yun ang target nila. Pero sa tingin ko naman, ma'am, nung nakita ko yung post nila ay nahihitan na nila. Okay. So, sila na lang mag-update. Later on, Kakasama naman from po that natin years, ang titingnan natin ngayon yung mga accomplishment nila. Yes, so, ma'am. Opo. Later on na lang. Kasi nga, eto nga po ay pinapamahagi lang po namin kung ano po yung mga serbisyo at nakaplanong nakalaan para po sa programang ito. Yes, ma'am. So, under technology target setting, mayroon tayong tinatawag na concept of modernization development. Okay? Dito po, kung ano yung mga konsepto na kung saan, ano ba yung paggagamitan or mga advanced technologies ba? At another, urgency of need. Kailangan din yun na kinakailangan na ba ng cooperative na yon yung farmer? Or cooperative na yun ng machines? Kinakailangan ba niya talaga? Okay, nag-request lang siya pang sarili or ganun. Titingnan ng PhilMech po yan, At the same time, titingnan rin niya yung need-based system. Okay? So, parang same lang din siya sa urgency of needs. So, pasadahan lang natin to. Sa mga priority naman, o prioritization naman po, ito, provincial and municipal level, ito yung mga priority. Rice-producing provinces and municipalities focusing on basing from the list of rice. So ang ibig sabihin nito, sa mga rice farmers po, hindi po sa mga corn farmers or whatever. Focus po siya sa mga rice farmer. Okay, pangalawa, machinery allotment and distribution will be based from the initial analysis of the machinery, facility gaps and requirements made by PhilMech. Sabi ko nga kanina, hindi basta-basta magbibigay si PhilMech without the analyzation and evaluation. At the same time, kung ibibigay na sa'yo, validation. Okay? At the same time, monitoring. At sa pagkakaalam ko, may monitoring. Monitoring, napakahalaga yan. Kung talagang nagagamit mo ba ng tama, okay? At the same time, kasi yung mga machineries po natin, pwede pong pagkakitaan. Yes. Okay, pwedeng pagkakitaan ito. Oo, di ba? Pero yes, dapat may iba yung pag-iingat pa rin. Yes po. So, dapat may maintenance na tinatawag na. Okay? So, parang tapos na tayo dun sa ating sa ating yung sa machinery. Mechanization program. Wait lang, sige, ma'am. Kasi si Sir Salvador Tandingan, yaps. Yan. 2021 pa, madam, resolution namin sa PREC at PhilMech Alapa. Nakalimutan na po yata. Madam, salamat po kung matugunan po. Actually, Sir Salvador, 2021, medyo matagal na talaga po ito. Kailangan ang unang-una po nating gawin is makipag-ugnayan po tayo sa ating pong Municipal Agriculture's Office. Yes. Then with them ay
i-follow up po natin sa Department of Agriculture kasi yung sa PhilMec is parang binababa na rin sa DARFO. Yes, ma'am. Tama po. Kaya siguro kung kailangan pong panibaguhin po natin yung resolution, I don't know kung ano po yung magiging pamantayan, pero makipag-ugnayan po tayo sa pinakamalapit na Municipal Agriculture's Office po natin upang matugunan. Sayang naman po at andyan po yung ating pong programa patungkol po sa ating pong mechanization. Ayan. So, hello po. Yan. Bumati ka nga muna. No? And hi muna kay Yula Dial Lanyada. Hello anak. Diyan sa ATI Region 3. Kumusta po tayong lahat dyan? Ayan, marami ka ng fan. Okay, medyo natatabunan po tayo. Ano po ng ating mga supporters. Wala po kay Ma'am Dali Marzan. Good morning po. Ma'am Mariel, Ma'am Gail, sayo din, Beshi Milo, Cervantes. God bless. Ingat po. Ayan, kay Sir Ray Raras. Good morning po. Ingat po tayong lahat and God bless. Kay Sir Benigno Asprek. Good morning from 3KTDCI sa Agoo, La Union po. Ay, hello po dyan sa Agoo. And si Sir Ray po ay mula po sa Bani, Pangasinan, Golden West Agricultural Cooperative. Kumusta po tayo dyan sa Bani? Kay Ma'am Rosie Kojamat, good morning watching from Urdaneta City, and Sir Rolando Rocapor, good morning po. Ayan, may mga naimbaga pa nagbuya, Manong Lando. And of course, our center director is watching us. Andyan si Sir, binabantayan tayo Sir ngayon. Roger. Ayan, and of course, our partner ng our Farm Republic, Sis Leia. Hello, magandang umaga. Magandang umaga and hope we are good sa ating pong mga pananim and lalong-lalo na po tayo. So, sa pagpapatuloy ng ating pong usapang RCEF, yun na, yung pangatlong component ng ating pong RCEF program. Ano na ba yun, Gail? Ayan, pagkatapos po ng seed component at mechanization, dadako naman po tayo sa atin pong credit program. So, Sir Milo, simulan na po natin ang ating credit. Ano nga ba itong may i-offer nating credit program under ng RCEF? Okay. Pag sinabing credit, parang ano. Parang nakakapantig ng tenga. Oo, nakakapantig ng tenga, no? Kaway-kaway dyan sa mga nakautang. Okay. So, credit program, no? So, ito po ay pinangungunahan ng DBP at saka Land Bank. Hati po sila sa 1 billion, no? Tig 500 million po ang DBP at Land Bank. So, sino nga ba, no? Yung mga, million nga, ma'am, eh. Opo. Sino nga ba ang mga eligible borrowers natin? So, pwedeng individual rice farmers, pwede ring DA-accredited cooperatives with rice farmers as members. So, dito po sa ating eligibility criteria for individual farmers, una po kailangan, hindi mawawala dapat yung nakarehistro ka sa RSBSA. So, sa lahat yata ng components yes, natin. Yes, ma'am. Yes po. So, talagang ang Municipal Agriculture Office, pinupush po yung mga farmers natin na magrehistro sa RSBSA upang sa ganon ay ma-avail yung mga programang ito. Okay. Pangalawa, kailangan wala kang outstanding loan from formal lending institution and DA-ACPC. Okay? Kaya dapat wala kang loan, no? Bago ka makabil ng makautang ulit. Okay? Hindi yung patong-patong na utang, no? Baka hindi mo na mabayaran. Mahirap magbayad pag ganon. Opo, ma'am. Pangatlo, has undergone technical training from a reputable farm schools or institution on a rice-related projects. So, take note, sabi niya dito, farmers which have already availed of the assistance in the seed and mechanization components are ineligible. Okay, hindi na po pwedeng mag-avail po doon sa RCEF loans. Ano? Okay? Pakiulit mo nga yun. Sabi ko nga po, yung mga naka-avail na, or napagbigyan na ng mga machineries, sila na po ay ineligible na po sila. Hindi na sila pwedeng sa seeds pwede pa? Hindi na rin po, ma'am. Unless, sabi niya dyan, no, unless the loan being applied shall be used to finance another rice-related project. Okay, kung ibang project ulit, maaari pa, ma'am. Pwede pa siya, pero hindi na doon sa mga components na meron. Yes, ma'am. For example, di ba kasi may mga area po silang na-i-apply, okay, na paggagamitan. For example, ibang area yung gagamitin nila, pwede sila mag-avail ulit. Okay. Pero kung same area yung paggagamitan nila, ma'am, hindi po pwede. Okay. Ayun, so maliwanag pa sa buwan. Okay. Okay. Ito naman po sa mga DA-accredited cooperatives with rice farmers as members, kailangan po ang mga criteria po, no? Una, dapat po ay duly registered with the CDA kasi business related to, no? Okay. Accredited
by the DA. Okay, kailangan din you are accredited by the DA. Another, no adverse findings of the cooperatives and its principals. Okay, etong portion na to siguro papasadahan ito ng bago mag-discuss ng accomplishment ng land bank, papasadahan nila yung portion na ito. Okay? Parang may good standing, parang ganun ba? Yes, ma'am. Sabihin? Dapat kailangan good at outstanding ka talaga. Talagang ikaw ay talagang, for example, naka-loan ka, good payer ka. Good payer. Yes, nagbabayad ka ng iyong mga loan. Magaling ako magbayad. Okay, another, should have the strong back office support with defined operational structure and must exhibit profitable operation and sound financial condition. Take note na si Land Bank or si DBP rin, titingnan nila, i-examine nila yung proyekto na i-propose mo, kung ito ba kikita or hindi. Okay? So, hindi basta-basta rin ang pag-release ng pera. Oo. Okay? Parang talagang sinisigurado na may panggagamitan ka yes, talaga. Po. At sinisigurado na may babalik din sa kanila, ma'am. Okay? Yung kanilang Yun. Yes, ma'am. Ano pa? Dapat may past due loan ratio not exceeding 15%. Okay? So, another meron pa, no? Ano pa? Ito, eligibility criteria for cooperatives with certificate of compliance from CDA, if applicable, has met the capital requirement of CDA or not less than 30,000. Okay, another, with proven track record or familiarity on the proposed project. Kailangan, kung nag-propose ka, dapat familiar ka sa propose mo. Tama po ba? Upang sa ganon, syempre kung familiar ka, kikita ka sa part na yun. Yung loan na inutang mo sa kanila, may babalik mo sa kanila. Yes. Babayaran mo sa kanila. Yan yung sa mga kooperatiba. Yes, ma'am. Yeah, parang nag-ano din sila eh. Parang ang alam ko, doon sa member nila, yung co-op na mismo talaga yung uutang for the members. Yes, ma'am. Meron pong ganun, ma'am. Tapos parang small lending yung mga natin. Yes po. So, maganda rin po na miyembro po tayo ng mga kooperatiba natin. At maging active. Yes, ma'am. And take note po, no? Kung sa mechanization, kung sa seeds, merong training. Dito rin po, meron pong training. Sabi niya dyan, dapat ay nag-undercan ka ng technical training from a reputable farm school institution on the rice-related projects. So, may note dito, sabi niya, cooperative which has already availed of the assistance in the seed and mechanization components are ineligible also. Parang ganun sa kanina, yung sa ating individual. Sila rin po, kung naka-avail na sila ng assistance ng seed at mechanization, they are ineligible na rin po sa itong programa na pautang. Okay po? Unless, sabi niya kanina, unless ibang area ulit or ibang project. Ulit yung kanilang i-apply. Same with yung ang ibig sabihin din yan kasi nga sa dami din nating mga Pilipino. Diba? Parang ma-distribute din po yung mga services na yan, no? Yung mga benefits na yan sa ating pong mga mahal na magsasaka. Hindi lamang po yung laging yun yung association na yun o kaya yung cooperative na yun. So, yun po yung isa sa mga dahilan din kung bakit nga ba ginawa nilang kapag naka-avail ka na nito ay iba na rin ng ganun. So, otherwise, meron nga pong ibang gagawin pa tayo. Okay. So, dito aking pagpapatuloy ito, pasadahan ko na lang itong part na ito sa part ng borrower, eligible purpose, loanable amount, no? Sa mga individual farmers po na una, ang eligible purpose dapat nila ay purchase of farm inputs. Okay? Pangalawa, acquisition of machineries and equipment including mechanical dryer. Yun yung kanilang pwedeng i-loan or ito. Ang kanilang loanable amount ay up to 90% of total project cost but not exceed sa 1 million. Sa individual farmers, hindi pwedeng mag-exceed sa 1 million. 999. Yeah. 999,909. 999,909. Okay. Ito naman po sa mga cooperatives po natin. Same as that po. Purchase of farm inputs ang kanilang purpose. Working capital, pwede rin na pang-capital nila. Acquisition of machineries and equipment, okay, including mechanical dryers. Ano pa? Establishment of facilities, pwede rin po. Ang kanilang pwedeng mautang naman ay up to 90% din po. Doon sa amount na kailangan nila. Yes po, ma'am. Okay. Kung for example, 4 million something kasi cooperative naman po ito, okay lang ito. Yeah. Sa individual kasi may limit. Okay. Pang-5, relending to small rice farmers listed in the RSBSA or discounting of existing loans of small rice farmer listed in the RSBSA. Same as that po, ma'am, na pwede rin na loan sila na up to 90%.
percent. Yan yung sinasabi ko na relending. Opo, relending ma'am, pa lang. Relending pala yung right word for that. Okay? Yes, ma'am. Okay. Ito, pasadahan lang natin to kasi na-discuss na rin. May di-discuss po ito ng papasadaan ng ng Land Bank. Itong ERCA RCEF, Borrowers Equity. Okay. Yeah. Sila na lang po ang dyan, in charge. Okay. Pati itong sa part ng grace period. Okay, iyan na rin. Milo, baka meron kang contact number or contact details sa mga yan. Kailangan natin yan. At meron din tayo sa Digital Farmers Program. Kailangan din natin silang sulatan. Actually, lang silang lapitan, ma'am. Especially yung Land Bank. That's kasi actually sa Info Caravans din sila yung napaka-receptive na sumasama sa atin. At yun nga, napaka nila na nandyan ba kayo? Yes, tuloy ma'am. ba tayo? Kasi sa aming TOTs, ma'am, parang never silang nag-absent. Sa lahat ng kinandak naming TOTs, 20 plus na parang never na nag-absent ang Land Bank. Kinocall namin sila para mag-discuss ng about credit. Kaya credit to Land Bank, especially kay Ma'am Wilma Zacarias at kay Ma'am Jennifer. Okay, ni Sina. Yeah, si Ma'am Wilma. Yes, sila yung mga talaga, ma'am. Opo. Okay, so move on na tayo sa ma'am. ibang part. Meron pa ba tayong tatalakayin? Eto, ma'am, napasadahan lang po natin yung mga documentary requirements for individual farmers. Yan. Okay, una po, kailangan mag-fill out ng loan application form. Okay po, syempre, lahat naman ito pangalawa, kailangan talaga ng valid ID. Hindi pwede na bogus ay wala kang identity. Okay? Pangatlo, sworn affidavit or certification of no outstanding loans from any lending institution. Okay? Pang-apat, certificate of training. Okay, kailangan talaga ng training talaga. Training talaga, no? Yes, ma'am. Para siguro more on sa financial literacy. Yes, ma'am. Opo, ma'am. More on financial literacy. Panglima po, certification from PhilRice and PhilMec that applicant is not beneficiary of mechanization and seed components. Kailangan po magpa-certify na kung sa ganun ay parang hindi ka ba na-beneficiary or hindi ka na beneficiaryo ng mechanization at seeds para ganun ay mapautang kanila. Parang sa kanina lang din, ma'am, yung natin. Yung kailangan ng individual farmers. Okay. Documentary requirements for co-ops naman. Okay. Gaya ng sa farmers po, loan application, certificate of accreditation from DA. Ano pa? Photocopy of certificate of registration from the CDA. Medyo marami-rami ito Pang-apat, basahin ko na lang po. List of officers and employees in the key positions. Kailangan din yung mga president, treasurers, and so on, secretary, and so forth. Okay? Biodata of incumbent officers. Okay? Employees in key positions and board of directors with ID. Ano pa? Board resolution. So, titingnan ko, pag uutang pala tayo, ang daming requirements, meron yan. Meron na sa co-op yan. Kaya napakaraming requirements, hindi yan magiging co-op kung wala yung mga yan. Yes po, ma'am. Ang hirap din palang umutang na. Oo naman. Kailangan may sigurista ka din. Yes po. Pang-pito, audited financial statement for the last years or latest interim FS for startups. Pang-walo, business plan. So kailangan magsabi ng business plan, Okay, or consolidated farm plan and budget. If applicable, sabi nga dyan. 9, current year business permit. Kailangan po, kasi ang mga cooperatives, kumikita yan, may mga pinakikitaan sila or association, kailangan nila ng permit. Business permit, okay? Certificate of training, once again, talagang kailangan. Very crucial talaga, na talagang training ang kailangan bago ka mabigyan ng mga gantong opportunity. Okay po? So, itong mga mode of... importante kasi nun. Yes, ma'am. Itong mode of release naman niya, okay, approved loan amount may be released on the lump sum or staggered basis. Okay, pwedeng may pauna, pangalawa, pangatlo, ganun. O pwedeng lump sum. Sa kanilang pre-release requirements naman, the borrower shall open the ATM, kailangan ng ATM, okay, or current savings account with DBP or Land Bank, okay. Ito naman sa conduct of credit and information and background investigation naman, kailangan ito talaga yun nga, bago ka umutang, kailangan mo ng background checking. Kahit nga doon sa appliances. Yes, ma'am. Bibili mo. CI. CI. Okay, CCI ka muna bago ka umutang. True. Okay? Ito naman sa mga standard phase, waive po, except for documentary stamp.
Okay? Walang standard fees. Wave naman po except for documentary stamp. Binabayaran natin yan. 30 pesos ata yan. Okay. Okay. Ano pa? Restructuring or refinancing may be allowed for loans affected by the calamities as declared by the concerned LGU or national government. So, dapat po, no, take note po sa ating mga magsasaka din, no, wag po niyo yung kakalimutan na i-apply po ninyo ang insurance. Okay? Sabi niya dyan, no, para upang sa ganon, kung nag-loan kayo ay maapektuhan ng calamity ang inyong area, ay meron kayong may babalik sa inyong puhunan na kahit konti. Okay? May penalty naman, no, 3% per annum to start on the 61st day after the due date. Okay? So, si Judith na. True. Si Judith talaga. Kaya iwasan nyo si Judith. Di ba maiwasan siya? Pwede nga lang Pwede lang iwasan si Judith, no? Correct. Okay? So, doon na po nagtatapos ang ating credit program. Kung may mga ano pa tayo, inquiries dyan, no? Ibabato natin yan kay Landbank sa mga susunod na episode. Okay? Yeah. So, oo nga naman. Actually, may katanungan dito. Ay, may katanungan na siya. Sige. Ito tungkol sa naman. Credit. Yeah. Sa credit, kay Sir, mula kay Sir Rolando Rocapor. Sir Lando. Yan, Sir Lando. Hello, kumusta tayo dito, manong ko? Sige. Yan. So, good morning, ma'am, sir. Pwede ba na maka-avail din tayong mga learning sites sa mga farm machineries ng PhilMec? Salamat. So, doon sa pamantayan na Milo, parang dadaan pa rin po tayo sa Municipal Agriculture's Office po natin para maibigay po natin yung mga requirements. Opo. Sa learning site po kasi parang wala pa pong guidelines about sa RCEP na talagang unless parang MOA ba. May MOA sila ma'am between the DA pwede silang humiram. Ganun. Pero pag bibigay talaga ng learning site, example, isa lang naman siya. Pwede siya doon sa individual farmer. I think meron siya doon. Sa credit po, loan. Sa loan siya. Wala sa machineries, puro lang siya, associations. Puro associations, individual farmers. Pwede si Sir Lando as a individual farmers po. Saan banda? Doon sa seeds, pwede rin siya. Hindi, sa credit, ibili mo. Kuya Lando, ibili mo. Sir Lando, hindi mo na kailangan umutang. Joke lang. Milyonaryo na yung kuya natin yan. Hello, Manong. At yan, batiin mo nga muna. Kasi nga, nag-sign naman sila kanina. Mga ka-partners na naandyan at sumusubaybay po sa amin, mag-overtime po tayo. Ayan, with permission na po sa ating pong technical side, nabanggit na po nila. So, ang tabayanan lang po at hindi, Milo, kaya sabi ko, sige lang, slow. Opo, yan. So, maganda pala kapag may bagyo. Sorry po. Maraming nakaabang. Maraming nakaabang at syempre meron pong meron tayong available time for discussion pa. Yes. Ayan. So watching from Solsona, Ilocos Norte. Good AM, Ma'am Mariel and Ma'am Gail. Mula kay Doktora. Jason Duropan, kumusta kayo dito? Ading ko. I hope na nasaya at tayo and at the same time, pamilya tayo and yung mga dingwen, kaskada, mulmula tayo dito. So, sige na, Gail, marami pang pwede kang bumati ngayon. Ayan, si Sir Fergie ng Fergie Farm. Good morning po, Ma'am Mariel, Ma'am Gail, Sir Milo, watching from the Mortis Santo Tomas, La Union. Good morning po, Sir Fergie. Kumusta? Data farm tayo, sir. Syempre na kayo. Ingat po kayo. So, sige pa. Ayan, meron pa si Sir Jonald Fernandez Bautista. Magandang umaga sa ating naggagandahang dalawang mga madam at gwapong-gwapo na si Sir Milo. Kumusta po, sir? Ayan. Gusto ko na mag-radyo. Mula rin po kay Sir Prudencio Flores, Cesar Jr., good morning po. At sabi po ni Ma'am Lida, Sabado, minention niya po si Ma'am Teng po, Mayatrom War for Damage Monitoring. Hello, Manang Lida. Kumusta ka? Ayan. Actually, si Manang Lida is one of our AEWs before na masigasig pa rin when it comes to agriculture. Nakikita ko yung mga uploads niya. Hello po, Manang. Ayan, mag-ingat lamang po kayo sa paglabas-labas. At mula rin po kay Ma'am Edna Fernandez, good morning, watching from Bani, Pangasinan. Ellen Jen is also watching with us. Hello, Ellen.
Okay po. Okay. So, sa pagpapatuloy po ng ating pong usapang RCEP, bago po natin ipagpatuloy yan, meron muna, ito muna po ang ating ilang paalala. Sir? Sunshine Radio. Ayos. Kung may paraan lang talaga para mas mapadali ang pagsasaka. Meron. Makakatulong sa'yo ang Digital Agriculture course para sa mas maginhawang pagsasaka. Ang Agricultural Training Institute kasama ang mga miyembro ng RCEF Technical Working Group ay bumuo ng isang maikling kurso tungkol sa digital agriculture. Ang pagsulong ng mga apps mula sa Digital Agriculture course ay may kaugnayan sa bigas kagaya ng Rice Crop Manager na isang tool na nagbibigay sa mga maliliit na rice farmers ng payo sa pamamahala ng pananim at nakaayon sa pangangailangan ng magsasaka. Ang Digital Agriculture course para sa RCEF ay hindi lamang maghahanda sa mga kinatawan o trainer ng farm school na ipatupad ang digital agriculture. Ngunit, hinihikayat din sila na gumabay sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa mga magsasakang gamitin ito sa paghahatid ng serbisyo sa pamamagitan ng ICT tools. Malaking tulong nga ang DAC RCEF. Ida-download ko na rin agad ang mga nabanggit mong apps. Mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Ay, nakakapagod naman ngayong araw, mahal. Oo nga, mahal. Hinabi mo pa. Ay, nakakatuwa naman na lumalago ng palayan natin at sana mapalago pa natin to at makipagsabayan sa mga iba na nagbibigay kaalaman sa iba pang mga magsasaka. Tay! Tay! Tignan niyo po ito, oh! Rice Competitiveness Enhancement Fund Learning Site for Agriculture ay isang sakahan na nagsasagawa ng mga naaangkop na teknolohiyang pang-agrikultura, gumagamit ng rice-based na sari-saring sistema ng pagsasaka at matagumpay na gumagana. Paano nga ba maging RCEF LSA? Kailangan lang kumpletuhin ang mga requirements. Una, mayroong briefing. Pangalawa, ang self-assessment. Ang aplikante ay magsasagawa ng self-assessment kung sila ay kwalipikadong maging isang sertipikadong LSA batay sa briefer. Pangatlo ay ang pagsusumite ng nararapat na natapos na mga kinakailangang dokumento. Ang ika-4 na hakbang ay ang pagsusuri ng mga dokumentaryo na kinakailangan. Ika-5 naman ang field of virtual validation. Pang-6, ang pag-endorso ng mga dokumento ng aplikasyon ng Learning Site for Agriculture sa ATI Central Office. Ang huling hakbang ay pagbibigay ng sertipiko at memorandum ng kasunduan o pagpirma ng Memorandum of Understanding. Hatid ng pagiging learning site for agriculture ang pakikipagsabayan ng kompetensya ng rice farmers mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Sayang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba.
Patuloy pa rin po tayo nakikinig sa ating pong himpilang DZRD Sunshine Radio at ang ating pong oras, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga at patuloy pa rin po tayo sa ating pong usapang RCEF. At ayan, so sa mga nangumusta po sa atin, so far ma'am, safe naman po kami ma'am. Ang lakas ng hangin at tubig ma'am. Naku, mag-ingat po tayo dyan sa Ilocos Norte. Agad tayo amin dito po at sa lahat po, no? Mag-ingat po tayo. And ayan, actually, ito, kanina nabanggit ko lang itong anak kong to Super nakakamiss magradyo. AJ, maraming salamat anak at sumusubaybay ka pa rin sa ating pagraradyo. At actually, ako din, namiss ko na rin ang magradyo. Ayan, so hello anak ko at mag-ingat kayo dyan. So, Gail, ayan, at dadako na po tayo sa ating huling component po ng ating pong RCEF, kung saan po, isa po tayo sa nag-i-implement po ng part na ito. So, isa na itong ginagawa natin. Yes, ayan po. Ang ating pong Extension Services Program. So, Sir Milo, ano po ba ito at ano ang laman ng ating pong programang Extension Services? Okay, Ma'am Gail. So, ang extension services po ay may 1 bilyong pondo na pinaghahatian po ng TESDA na may 700 million, na pondo, at PhilMec na may 100 million na pondo, PhilRice na may 100 million na pondo, at syempre ang ATI na may 100 million din na pondo. Okay? So, when we say extension, we talk about trainings. Okay? So, ganito kasi kung hindi tayo nagpapatraining, ang problema or ito yung mga problems na may encounter natin. Una, low level of technical competencies. Or pagdating sa technicalities, parang kulang yung kaalaman ng mga farmers, ng mga iba pang mga or mga AEWs, parang kulang pa na kung walang training. Ano pa? Inadequate business competencies, okay? Uncompetitive rice production, syempre kulang ang kaalaman natin kung hindi nagpapatraining ang PhilRice, PhilMec, TESDA, ATI. Ano pa? Low adoption of technologies. Yung mga magiging problema natin kung walang extension services. So, dito po sa extension services, meron mga iba't ibang focus, Ito, una sa training enterprise, development and communication, kailangan po ito. Meron ding scholarship program. Ano pa? Establishing and strengthening of learning sites and farm schools. So, yun nga. Kaya nga po, every time na may training po, ang mga learning site po natin, kung may nai-invite po, Siyempre, yung mga AEWs, nai-invite din po pagdating sa training. Kasi po, ang mga AEWs po natin, kasama po natin sila sa pag-implement. Okay? Para maipahatid sa mga farmers yung mga program, mga technology na tinuturo natin. Okay? So, dito po, iyan ko na lang, ang outcome po ng sa training po, syempre, una, ma-improve yung knowledge and skills, okay, on high-yielding and cost-reducing technologies. Ano pa? Increase use of farm machines, syempre, dumadaan sa training, yung mga farmers or yung mga cooperatives or mga membro ng cooperatives. At syempre, kung dumadaan sila sa training, mas lalong napapaigi yung kanilang kasanayan ay talagang nagagamit nila yung mga farm machineries ng tama at iwas sira. Okay? Kasi nga, sa training sila, nag-train sila. Ano pa? Increase use of certified inbred seeds and appropriate ICM. Sawari ko sa K-check for ito. Yes, integrated crop management. Yes, ma'am. Matatakal ito. K-check for mga ganun. Talagang itatakal ito. Ano pa? Increase level of technical competencies of rice industry. At syempre, kung yun yung outcomes, ito yung impact. Ito yung impact na ngayon. Increase yield, okay? Ang ano po natin kasi, 5 tons per hectare for medium yield provinces, okay? Kailangan mapataas ang ani at kita. Ano pa? 6 tons hectare for high yielding provinces naman. Pero depende pa rin po ito sa inyong pag-care or pag-manage sa inyong palayan. Pwede naman po, 'di ba, sa mga iba't ibang variety po. Pwede kayong for example, si NSEC RC222, ang kanyang maximum yield ay 10 tons per hectare. Kaya niyo pong i-meet 'yon as long as na you have the knowledge and skills and you have the proper training. Yes, okay. Yan po yung importance ng ating pong mga pagsasanay. Yes, ma'am. And actually, add up ko lang po sa ating pong
extension services, ay yung mga babasahin din po natin. Andyan po yung instruction education materials po natin, communication materials, na kung saan ay nagbibigay din po ng kaalaman at suportang kaalaman pa, supplemental sa ating pong mga magsasaka at mga info caravans ay ginagawa po natin para mapalawig pa at malaman din po kung ano yung meron po tayo sa ating pong mga programa. So, in other way around, marami pong mga ibang ginagawa po ang mga ahensyang yan upang mas mapalalim pa po yung kaalaman natin sa ating pong pagsasaka. Yes, ma'am. Tama po, ma'am. Okay. Okay po. So, next na impact natin, no, may reduce din yung production cost by 30%. Kasi nga po, di ba, with RCEF, ang nangyayari kasi na ibibigay ng libre ang mga seeds, at even may mga fertilizer subsidies na nanggaling din sa pondo ng RCEF. At the same time, mechanization. So, yung mga farmer ngayon, no, talagang hindi na sila, ag-upad sa Ilocano or magtandanda o mag-rent. Tangdan, di ba, mama, yung At least ngayon, kung may mga machineries na available, yung mga machines na lang. Sabi ko nga kanina, yung mga machines na nakatulong po natin upang mapagaan yung ating trabaho. Ano pa po? Lower marketing cost to 1 peso per kilogram. Okay? Yun nga po. Itong RCEF po actually, no, hindi lang si farmers ang mabe-benefits, pati rin mga consumers. Okay? Ayun nga sa RTL na kung babasahin po natin yung RTL na buo or your restrification law, both will benefit, si consumers at si farmers. Pero yung agam-agam before is more on the machineries na kung saan ay wala na kaming pakikipagsikkaan, yung mga ganon, yung pakikigapasan, yung mga ganon. But more likely, when we dig into it at malaman po talaga natin kung ano yung magiging benefits, kasi mas mapapadali po yung trabaho. Yes, yung natin, yung efficiency din natin kung pag-uusapan. At ma'am, kailangan nating sumabay sa ating mga karatig bansa na kung saan yun nga, they are globally competitive na. So, pagdating sa mga machineries and so on and so forth. Kaya, ang Pilipinas kailangan sumabay. Kaya nga may RCEF na kung saan parang full dapat na yung kung tutusin nga lang talagang sa implementation within the 6 years, kailangan po talaga yung mga, kahit mga remote areas sana, yung mga malalayong areas, talagang ma-reach din ng RCEF. Upang sa ganun, hindi na sila yung mga traditional na ginagawa pa nila. At least, may mga intervention na ng mga machines, ganun. May mga intervention na rin ng mga DA, ganun, mga technical competencies. Upang sa ganun, matuto po ang bawat isa. Okay. Ano pa yung ibang impact? Ito pa yung isa. Lower post-production losses from 12% to 12%. Okay. So, papansin natin, no, pasadahan ko lang yung K-Check 9 or under sa post-harvest management. Ito po kasi, sabi ko nga kanina, kung right timing ka naman nag-ane, okay, nagawa mo yung mga tamang management. So, ang dapat doon, i-maintain mo na. Okay, yung for example, maganda yung butil na tinanim mo, nakaani ka ng maganda, okay? Kailangan mong i-maintain yun kasi may mga terms na malulugi ka kung hindi mo siya maintain sa, for example, hindi mo siya napatuyo, nalinis ng maayos at na-imbak ng maayos. Yun nga, ang mangyayari doon, meron pang post-production losses. Okay? Pero kung yung K-Check 9 ay nasundan natin, naging K-Check 9, no? Talagang malilesen natin yung post-production losses or mababawasan. Papag-aaralan po natin yan ng mas bongga pa. Yes, ma'am. Later. Basta antabayanan nyo lang po ang ating pong usapang RCEF. Yes, ma'am. So, ito po, itong Extension Services Program po, ang kanyang purpose ay to enhance capability of rice fund beneficiaries on modernized inbred rice and seed production and other relevant skills for improved competitiveness and income. So, kailangan nga po dito sa RCEF maging competitive tayo. Okay? Competitive in terms of knowledge, in terms of skills, and in terms also in income or production. Okay? Ano yung mga components? Okay? Design and delivery of training programs. Siyempre, under extension. Enterprise Development Assistance and Communication Support Services. Okay? Ano pa? Developing farm school and strengthening their capacities on rice knowledge, technology, and transfer. Kaya nga po, ang RCEF po may pinupondohan po ng mga farm school upang sa mga farm school na yon, makatulong natin sila sa pag-conduct ng training. Okay? Maging sa mga LSAs, dapat makatulong din natin sila sa pag-conduct ng mga trainings. Okay? Ano pa?
development and implementation of a scholarship program. Okay? Ang scholarship program under TESDA. Yan. Okay, Sa TESDA naman po yan. Yes po, ma'am. So, ganito yung paano sila makaka-avail niyan? Opo, ma'am. Later on, ma'am, sabihin ko yung paano sila makaka-avail sa TESDA po. At beneficiaries? Yes po, ma'am. Okay. Ito yung training programs, Enterprise Development Assistance and Communication Support Services. Okay? For specialists, okay? Ang mga tinitrain po nila, for example, kami po, na nag-undergone na rin po kami ng RISE Specialist Training Course sa Pure RISE. Okay, ang mga tinitrain po nila, mga AEWs, mga DARFO, ATIs, upang sa ganun, yung mga specialist na ito, makatulong din sa mga AEWs or sa mga farmers na maibigay din or ma-share din natin yung knowledge na na-adapt natin sa training. At yun nga po, eto, ginawa rin po yung, di ba, meron po tayong sa RCF Training of Trainers on the Production of Inbred Rice and Seed and Farm Mechanization. Okay? Sila naman po yung mga AEWs, farmer leaders, okay? Or farm school owners, TESDA trainers, mga FCA machine operators na tinitrain natin ngayon upang sa ganon, sila rin po ang mag-share sa mga participants nila. For example, sa LSA, nag-train po tayo. Ngayon, may mga LSA po na nagkakandak na po ng FFS or Farmer Field School gaya ng Rocapor, kay Sir Lando. 3K, nagkakandak na rin. Parang kasalukuyan na nagkakandak yung mga to. So, na-train natin sila sa ATI. At the same time, yung knowledge and skills nila, binababa nila sa mga farmers. Yeah. So, in summary po, yung rice specialist, nagdi-train po yung ating pong mga agricultural extension workers, especially ang ating pong ATI, ang ating pong DARFOs, at down the line, kapag yung mga nagpa-training po yon, magkakaroon po ng re-entry plan. Ang re-entry plan na yun po yung pag-conduct din po doon sa regional training centers ng ating pong mga pagsasanay na nakanilang napag-aralan doon sa kanilang season-long training sa rice specialist. So, from their end, andyan na nga po yung agricultural extension workers, andyan po yung ating pong mga farmer leaders, andyan po yung mga learning sites po natin na nagiging, hindi lang AEWs yung kasama na natin na tinitrain ngayon, kundi nandyan yung mga nabanggit din po natin. From that end, since sila po yung mga may hawak na mga organizations, mga kasamahan natin, down the line, sina rin po sa farmer level training. So, ganun po. Parang naka-ladderize din po yung ating pong pagsasanay sa ating pong usapang RCEF. Yes, ma'am. Parang ladderized curriculum. Ladderized in terms of the participants. Yes, kasi from their level talaga yung ginagawa natin. From ilang years na tayo, Milo? 5 years na po. 5 years na po tayo, ma'am. Na nagti-TOT. Yes, ma'am. Okay, so ilang TOTs na ang nag-conduct natin? 20 plus na, ma'am eh. Hindi ako sige, 20 plus na. Baka marami pa. Okay, so ano pa nga? After that, ano pa yung susunod nating gagawin? Ito naman sa mga farmers po, ma'am, kailangan po, bago ka makapag-train din, kailangan mo na rehistrado ka sa RSBSA. Okay pa. Yes, talagang kailangan ng RSBSA. Buhay na ng farmer. Isa sa na yan. May special topic tayo ng RSBSA. Wala Maglagay tayo. Yes. Yes, so mag-tap tayo ng isang LGU representative. Oo. Kaya ang RFO is there. Pwede. Diyan si RFO natin. Ayun. So, next, ano pa yung susunod? Ito naman, ma'am, may mga trainings din. Yes, ma'am, may mga trainings din po na kinakandak din po ang BPI in partnership of ATI. Ito naman po yung mga deputized and designated seed inspector. Ano pa? Mga seed analyst. Okay? May mga training po tayong ganun. Tapos, so, parang yan, in connection or in partnership po sa BPI, ma'am. Same with, parang para mapalakas pa rin po natin yung mga seed growers natin. Yes, ma'am. In terms of seed sectors po. ng seeds natin, yes, inbred seeds. Okay. Yun. Beside that, ma'am, may training din po tayo sa mga prospective seed growers, okay? Announcement lang po. Meron pa kaming isang batch po. Meron pa kaming isang batch na na ikakandak po. Actually, 2 batch pa. Yung isang batch next week po ikakandak
5 days po iyon, prospective seed growers. Yung isang batch naman po ay sa September pa po. At magpalista na po kayo sa mga interested po na maging business-minded. Paano sila magpapalista, Milo? Okay, lapitan nyo lang po ang BPI NSQCS or ATI will endorse you to BPI NSQCS po, no? Ganito pang gagawin natin. Kung ATI stop ang inyong tinext or chinat, kami po, ipo-forward po namin ang yung pangalan sa BPNSQCS sa pangunguna po ng OIC Regional Chief na si Ma'am Leila. Sasabihin po namin sa kanila na yun nga, itong farmer na to interested na maging seed grower, i-endorse po natin sila, ma'am. Ayan. Basta kung kayo, sa amin ni Gayla nag-text, ibibigay namin kay Milo. Yes, ma'am. I-endorse namin Yes, ma'am. Opo, ma'am. Oo. Syempre, dapat malaman nyo muna din. Yes, diba? din po, ma'am. Okay. At nagkakandak din ng BPI with ATI din po, no? Ng refresher course for seed growers. Okay, nakatapos na po tayo ng isang batch. Talaga, no? Yes po, ma'am. Yeps. Okay. Okay. Ito naman, training for specialists. Okay, paano lang to? Halos nabanggit na natin lahat kanina. Okay, pasadahan na lang natin ito, ma'am. Yeah. Ang importante ngayon is the services na i-offer natin for the 4 components ng ating RCEP. Yes, ma'am. Ito yung component 1 naman sa extension services, no? Ito, training programs, enterprise development assistance and communication support. Involved po dyan, syempre, yung school on the air. Okay, school in the air. Ano pa? Technical briefings. Nagkaroon na tayo niya. Yes, ma'am. Okay. Ayun nga, nakalimutan ko kanina. Yes. Okay. Under po ng extension pa rin yun, ma'am. School in the air. Tama. Technical briefings. IEC materials and campaigns. Okay, ginagawa na ito Radio programs, gaya po nito. SMS advisory. Meron mo tayong tech center. Meron tayong tech support center. Ma'am. Ang ating Farmers Contact Center, ang inyong kaagapay sa usaping agrikultura. Mag-text sa 0920-946-2474. Yun. Okay. Meron tayong tech center. Yeah. Okay, sa pangalawang component naman po ng extension, ma'am, meron tayong tinatawag na developing farm school and strengthening their capacities on rice knowledge, technologies, and transfer. Ito naman po ay TESDA Registered Farm School Technology Institution po, no? At the same time, ATI learning sites. Ito, for example po, no, sa mga ano kasi. Parang marami nang nagkumakandak niyan sa atin. Yes, ma'am. Apo, ma'am. Ganito po kasi yung process po, no? Kailangan mo munang, for example, sa TOT, Training of Trainers, kailangan mo munang dumaan sa Training of Trainers on the Production of Inbred Rice and Seed and Farm Mechanization bago ka, or yung prerequisite yun upang sa ganun makapag-rehistro ka sa farm school ng TESDA. Okay, kailangan mong dumaan. As a trainer, kailangan mo dumaan at dapat meron kayong 5 trainers sa isang farm school at isang lead trainer. Bali, 6, no? Ganun yung proseso. Okay? At sa TOT po, no, ang mga participants po natin ay mga AEWs, SUC representatives, farm school representatives, at mga LSA cooperator. Ayan, yun yung sa ano natin, on our level. Yes, ma'am, on our level po. Upang sa ganon, yung mga nabanggit kong yun, sila yung magkakandak ngayon ng farmer field school. Level. Yes, ma'am. Okay. Okay, component 3, scholarship program. Okay, meron pong scholarship program. Ito naman yan. Farmer Field School on Modernized Production of High Quality Inbred Rice and Seed and certification. Kinakandak po ito ng TESDA. Okay, with syempre partnership ang ATI. Yes, ma'am. Ano pa? Other rice-related trainings. Syempre, tinakandak din ng TESDA in a partnership of ATI pa rin. Example is rice machinery operation or the RMO. Okay. Drying and milling. At yung tinatawag natin na small engine servicing. Okay. Punta tayo sa pangatlong component. Malapit-lapit na ito. Scholarship program. Ano mo na? Yes, ma'am. TESDA shall implement a scholarship program for farmers, farm worker listed in the RSBSA, including members of Farmers Co-op Association recognized by DA to enroll in the Farmer Field School to be conducted by farm school. So, una po, kailangan po registration of FFS by the farm school. Okay, kailangan pong, for example, sa mga nag-i-intent na maging farm school, ito po yung proseso. Registration of FFS by farm school, 3 to 11 days. Scholarship application by farmers to the farm school. Pangatlo, scholarship grant. Okay, hindi ako specific sa kung ilan ang binibigay nila, no? Okay. Merong allowance po na binibigay po ang TESDA. Yes. Hayaan mo na sila. Yes. Sila nang bahala sa accomplishment nila later on. Yes. Ano pa? Training implementation. Okay. Competency assessment at post-implementation or
billing na or bayaran na. Okay, after the scholarship, bayaran na. Yeah, so Okay. actually, yan na yung doon talaga sa TESDA na yun. Yes, ma'am, sa TESDA na usapan rin with the po. farm schools. At yun, doon na nagtatapos ang ating Yay! extension services. Okay. Thank you. Ayan, natapos na rin po namin ang ating pong 4 na component ng ating pong usapang RCEP, ng ating pong RCEP. So, bago tayo tuluyang magpaalam, Gail, ayan. Hi muna kayong! Kayong! And of course, kay Junie, we miss you. And hugs to Gabriel. Okay po. Okay, Gail, ikaw na. Ayan, para po kay Ma'am mula po kay Ma'am Gemma Gamon, watching from San Manuel, Pangasinan. Ay kay Sir Bonnie Visperas, good morning. Kay Sir Richard Rebuyo, maulang umaga po, keep safe, watching from REBS Integrated Eco Farm, Hi, Ading. Natividad, Pangasinan. Kay Sir Ferdinand DG, good morning po, greetings from Nalcian Norte Farmlight Association, Farmers Association Incorporated. At kay Ma'am Maribel Molino, may tanong, paano po mag-register? Dito po sa trainings natin. Sa training. Okay. Balikan na lang po kayo ni Milo. Okay, Gail? Okay po, muli po, dito na po nagtatapos ang atin pong Understanding RCEP, kung saan po atin pong ninalakay ang 4 na component po ng atin pong RCEP program. At patuloy pa po nating tatalakayin ito pagka sa mga susunod po nating mga airings and episodes po. Muli, maraming salamat po sa atin pong nakasamang resource person sa araw na ito, Mr. Milo Cervantes mula po sa ATI RTC1. At yan, maraming salamat mga ka-RCEF sa pagsubaybay nyo po dito po sa ating programa. At dito po nagtatapos ang ating pangalawang episode ngayong linggo. Kita-kits po ulit at kinikinig next Tuesday po and Wednesday next week. Same time po, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito pa rin po sa DZRD Sunshine Radio at ATI Ilocos Region Facebook page. Muli, ito po ang naging inyong lingkod, Gail Padua. And so, ayan po, no, inaanyayahan kahit hindi po dito, no, inaanyayahan ko po namin kayo bukas sa ating pong palatuntunang Agri, Bali Talakayan natin ng ATI RTC1. Live na live din po tayo sa ating pong ATI Ilocos Facebook page streaming. At syempre, dito po sa ating pong usapang RCEP sa susunod pong Martes at Miyerkules, samahan po ninyo ang inyong mga lingkod at hopefully, ang alam ko, si Gail na lang po ang inyong makakasama, and looking forward na in some other days makakasama pa rin po ninyo ang inyong lingkod. So, this time, medyo iniirapan na ako sa kabila. Overtime. Okay, pansamantala na po tayo namamaalam ngayon sa ating pong usapang Martes tuloy. Usapang RCEP! So, special radio program po ng ating pong Rice Competitiveness Enhancement Fund. So, sa ngalan po ng ating pong mga nakasama sa ating pong Master Control na si Sir Peps Lambino, si Richard Manuel at si Sir Jake Abaygar. Ayun, tumumpak na ako ngayon. At syempre, sa ngalan po ng ating pong Station Manager na si Sir Jay Mendoza, sa po ng makasaman po natin dito sa DZRD Sunshine Radio. Sa ngalan po ng ating pong Center Director, Dr. Rogelio C. Evangelista, ang ating pong Assistant Center Director, Dr. Josephine K. Aben, ang ating pong piloto, dyan po si Mr. Jose Jun O. Canlas Jr. At syempre, sa lahat po ng ating pong kasama sa ATI RTC1, muli, ito na po ang yung naging lingkod at kaibigan, Mariel Dolayda Capias, hanggang sa susunod pong Martes, dito lamang po sa ating pong usapang RCEP. Maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. Matuto at makipagtalakayan. Tara na't makinig sa usaping patungkol sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP. Live dito sa DZRD Sunshine Radio, hatid sa inyo ng ATI Ilocos Region. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga tuwing Martes at Miyerkules, usapang RCEP, masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya.